nangis, dinhi sa lupang bayang kahapis-hapis. Ayaba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mo. Magandang umaga po sa lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin para sa lahat ng mga frontliners at lahat ng mga barangay sa buong mundo. Doctors, nurses, medical professionals, parish enabling women of Santa Rita, lahat ng kawani ng DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office sa pamumuno ni Engineer Henry Alcantara. Panalangin at pasasalamat ni na Konsolasyon at pamilya, Isagani at Digna at pamilya, Violeta at mga anak, Eden Farrell at Danny Doktora at pamilya, Ray at Jeline at pamilya, Morel at Josie at pamilya, Nelson at Regina at pamilya, Leo, Lenny, Casey at Amanda, Ariel, Edith, Georgia at Chef, Joby Barreto, Bernard Factor Canyaveral, Angelique Lasso Mayuga, Jing Manipol Lanzona, Ray at Riza Villamor, Aldo at Nerissa Calma at pamilya, Boy at Rose Alinio, Priscilla Bulaong at pamilya, Bobby at Apple San Pedro, Bernard at Reynalda Centeno Abelia, Ricky at Michelle Dauba, Chris at Monet Arellano at pamilya, Salvador Trijo at pamilya, Aaron at Ethel Solis at pamilya, Danny at Seni Jacinto at pamilya, Renan Cacas, Esti Villapuerte, Jeffrey Rivera, Gary Robles, Arnold at Natalie Cabiltes at pamilya, Anton Bernabe, Marvin, Caruso at Kent, Roland at Baby Gonzales at pamilya, Aristotel Ramos at pamilya, Ver at Wilma Pacumio at pamilya, Dr. Erickson at Ana Mendoza Reyes, Dr. Caroline Santos Sullivan at pamilya,
Attorney Romy at Heidi Danao, Dolores Stauder, Rolly at Baby Crisostomo, Conrado at Amelita Mangon at pamilya, Esperanza de la Cruz at pamilya, Hernani at Margarita Valenzuela at pamilya, Pepe at Aida Hilario at pamilya, Enelita Trajano Mendoza at pamilya, Lito at Lina Ramos at pamilya, Lina Arellano at pamilya, Marilu, Marichu, Mapol at Froilan, Fe Corazon Enriquez, Dr. Cesar Bautista, Bea Alencastre Bautista, June at Girly Alencastre Llanos, Rudy at Irene Carion Armamento, Barry at Corinne Lazaro, Luis de Jesus Lazaro, Luke at Gilia Lazaro, Teresita Lazaro, Ed at Josephine Bilog at pamilya, Fe King at pamilya, Tony at Carmen Floro at pamilya, Edwin at Tina Tandok at pamilya, Charlie at Dr. Jean Lou Sanchez, Carion family, Armamento family, Cornelio, Gemma at Lea Gaspar, Gani at Helen Pascual at pamilya, Alex at Tess Hernandez, Louie at Lani Reynoso at pamilya, Ver at Wilma Pacumio at pamilya, Frank at Vanji Carion at pamilya, Leonila de la Cruz, Raimundo at Mayra Torio at pamilya, Ed at Maria Teresa Panganiban, Rosing Mendoza, Jaime Jeronimo Jose, Arnold at Regina Costales at pamilya, Conrado at Beth Palileo at pamilya, Eyin Ople at pamilya, Marta Kabigting. Panalangin para sa kagalingan ni Leo Digario Tagarao, Eddie Bigas, Frolaine Lorente, Aileen Almacen, Ila Glorioso, Attorney Mariano Celis II, Edgardo Tan, Gaudencio Dauba, RJ Reyes, Roderick Pineda, for all the sick and for all COVID positive. Para sa mahal na puso ni Jesus at Poong Nazareno, Cory Menjola at Gino Balenya. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Kate Vidal, Rochelle Dalos at Richelle Almadrones. Para sa mga natatanging kahilingan at panalangin ni Roselier, Carolina, Rihanna, Ronald Pineda, Romeo, Christy, Bianca at Rhea Pineda, Justin Candado II, Carmelita Mariano, Rigor Bambao at Joselito Mangilit. Para sa mga yumao nating mga kapatid na sina Daniel, Alexander, Noel, Juliet, Raul, Pascual, Ana Coreta, Antonio, Vicente, Alberto, Juliet, Vicente, Ernesto, Mary Grace, Emeterio, Julia, Hermogenes, Mary Rose Angeline, Anatolio, Esperanza, Lourdes, Sixto Jr., Bernardo, Macario, Gemma, Enriqueta at Epifania. Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Inang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuan
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. At sumayo rin. Ating ginugunita si San Antonio ng Padua. Si San Antonio ng Padua ay isang tahimik na pari. Halos hindi siya pansin sa paninimula ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Subalit dala ng husay ng kanyang pananalita, siya ay naging kaakit-akit sa kapwa niya mga pari at kasamahan. At ito rin ang magandang matutunan natin mula sa kanya, na maging makatotohanan na tapat ang mga salitang mamumutawi sa ating mga bibig, upang tayo maging karapat-dapat sa ating banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa tulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdaka ay iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama at ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo.
Sumagot naman si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Diyos ko, aking kapalaran ay manahin ang iyong buhay. Tayo pong lahat. Diyos ko, aking kapalaran ay manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako ay ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw ay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o puon ko ang lahat sa aking buhay. Ako ay iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaran ay manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin ay umaakay. Nababatid ko na siya ay kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman ay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaran ay manahin ang iyong buhay. Kaya't ako ay nagdiriwang, ang diwa ko ay nagagalak. Ang lagi kong nadarama ay hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaran ay manahin ang iyong buhay. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Sa halip ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagat ito ang trono ng Diyos. O kaya, saksi ko ang lupa, sapagat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni, huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Nais kong ibatay natin ang ating pagninilay sa sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verse 31. Sabi ng ating Panginoon, sino mang nananampalataya sa akin ay nananatili sa aking salita. Siya ang tunay kong alagad. Truly, my disciple. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Truly, my disciple. It implies that there are disciples who are not truly disciples. Mga nag-aakalang sumusunod sa Panginoon, ngunit sa paningin ng Panginoon, not my disciples. Mga nag-aakalang naglilingkod sa Panginoon, but not my disciples. So sino ang tinatawag na true disciples or truly my disciples ng ating Panginoon? Sa unang tingin, they are the people who make no pretense of following Jesus. Mga taong nagsasabi ng oo, kung oo, hindi, kung hindi, sabi sa ating Ebanghelyo ngayon. Maganda yung sinasabi ni San Pablo sa Romans 13, verse 14, tungkol sa larawan ng true disciples. Sabi ni San Pablo, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and make no provisions for the desires of the flesh. Ang inyong isuot, ang inyong gawing baro ay si Kristo. Yun ang maging anyo ng inyong kasuotan. At yung anyo ng kasuotang iyon, ang siya naghahatid sa atin sa unang pagbasa, na ikinukwento ang tungkol kay Propeta Elias, na pipili ng magiging kahalili niya upang ipagpatuloy ang kanyang misyon bilang propeta. At narinig natin na pinili niya si Elisha, a wealthy young man. Paano niya pinili si Eliseo? Isinuot niya rito ang kanyang balabal o itinalukbong, sabi sa unang pagbasa, ang kanyang balabal. Mahalaga ang larawan ng balabal na iyon. It is like putting on clothes. Nagbabaro, ibinaro sa kanya ang balabal ni Elias. Kung titingnan natin ang ating sarili, nagsusuot din tayo ng mga baro. Subalit, hindi lamang tayo nagsusuot ng mga baro. Merong ibig sabihin sa atin ang mga barong isinusuot natin. Kaya, kung minsan, hindi yung mahablot lang natin sa cabinet ang ating isinusuot. Kung minsan, 3 beses ako magpalit ng baro pagkatapos ko maligo. Kaya ang cabinet ko, bagong plancha man,
lukot-lukot na ang iba roon. Kapapalit ko ng baro. Because every piece of dress we vest expresses something in us, of us. So, clothes express something. They have meaning. We put on clothes primarily to protect our body from exposures. Nais natin ingatan ang ating sarili para wag tayo agad kapitan ng anumang virus o natural elements, makagat ng anumang gabo-gamo. Clothes cover our body, but clothes have functions of identifying the one who wears. Kaya makita natin, may mga tao na may uniform, function ang kanyang damit. Soldiers, halimbawa, may sarili silang damit. Policemen, security guards, may sarili silang damit. At kapag nakita mo yon, sasabihin mo, security guard yan. Uniforms of doctors, nurses, priests, nuns. They are expressions of what they do in life. Pasensya ka na, Attorney Eden, wala uniforme ang mga attorney. Meron, toga nga pala. Function, ang ibig sabihin ng kanilang isinusuot. But there are also clothes that are symbolic. Nagpapahayag ng ibang kahulugan. Halimbawa, yung belong itim. Kapag may funeral sa pamilya, ay nagbibigay kahulugan ng pagluluksa, ng kalungkutan. So, may meaning ang ating kasuotan. At yun ang ibig sabihin ng balabal o cloak na inilagay ni Elias upang ilukob kay Eliseo. The cloak represents the giving of authority, the declaration that Elisha was chosen to be a prophet to succeed Elijah. It is an investiture of Elisha. Sa pagtanggap ni Eliseo ng balabal na iyon, kaagad itong tumugon dahil alam niya ang kahulugan ng balabal na iyon. Tinugon niya ang tawag kaagad at hindi niya binawi. Ang kanyang oo ay nanatiling oo. At makita natin ang ginawa ni Eliseo. Pinatay niya ang kanyang baka. Ipinanggatong niya sa pagluluto ang kanyang mga araro. Nang ibig sabihin, no turning back. Wala na siyang dapat pang balikan. It was a yes that means surely yes. Walang pagkukuli. And the gospel today comes to that point of the beatitude to evaluate honestly what is inside our heart. And what should be inside our heart? It is about truthfulness. Gaano katotoo ang nilalaman ng ating kalooban? Gaano ang katotohanan ng pure in spirit na nasa ating kalooban? Magkatugma ba ang sinasabi natin at ang nilalaman ng ating kalooban?
So Jesus is here opposing any form of lies, hypocrisy, and he is replacing it with an ideal of simplicity and directness of speech. Sa ating panahon ngayon, mahirap tong maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya naging sikat si Mocha Uson. Ano ang pinasikat ni Mocha Uson? It is okay to lie. The government will promote you. Yun. Lies. Falsehood. Fake news. Kaya makita natin, mahirap maunawaan sa panahong ito ang sinasabi ng ating Panginoon, yes is yes, no is no. Lalo na ngayong panahon ng COVID. Hindi mo malaman kung may vaccine na ba o wala pang vaccine. Yung latest news na nabasa ko, hindi naman nagtatagal sa labas ng any surface ang virus. It dies immediately. Yun ang sabi. Sabi may 8 hours, may 8 days, may 14 days. Now no more. New findings concerning virus. Noong una sinasabi, hindi ito natatransport ng air. Pag naibahing, nasa air na yan, akala ko hindi na matatransport. Dahil nasa air na siya. Airborne na pala. So makita natin, all the more. No? Hindi ko na malaman ang kahulugan ng general, enhance, moderate, and the other M. Hindi ko na matanda kung ano yung other M na yon. So Jesus is asking us to speak the truth simply as much as possible. We must try to be transparently honest and candid as we can. So yun po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. And going back to our point where we started, truly my disciples. A disciple is someone who truly believes in Jesus. He is a true Christian, a true believer. It means we see Christ in him, in his words, and in his action. So we are inspired by this true disciple. We are changed by him. And when we see him, we cannot help ourselves but love. So yun ang truly my disciple. Yun ang alagad ng Panginoon na ang namumutawi ay oo, at kapag namumutawi ay tunay na oo, tinuturoan tayong magmahal. So we come to love the Lord because of truly my disciple. A disciple is the incarnation of yes of God, to God and no to evil. So si Elisha, para sa atin, ay isang mabuting halimbawa of total obedience to his yes to God and total detachment from whatever might hamper him from following God's call. Alam po ninyo kung bakit hindi matibay ang ating yes? Dahil nasanay tayo na magbulid ng mga salita. Maaaring hindi tayo nagsisinungaling, pero pinaiikot-ikot natin ang salita na tayo mismo ang nabuhol doon sa ikot at hindi tayo makawala sa pag-ikot-ikot ng salita na nauwi tayo sa kasinungalingan. Ang sinungaling na tao na nahirati sa kasinungalingan, hindi niya alam kung ano ang totoo. He is truly my disciple, the Lord says, when he abides in my word, and this is manifested in his life. So just say yes and no. When you manipulate words to get your own way, you lie. You go wrong.
Marami sa atin ay gumawa ng yes sa buhay. Noong una, ini-oo tayo ng ating mga magulang para sa Panginoon. Subalit, nagkaroon tayo ng finest moment in life when we said our yes. When doctors pledge their whole life to save lives, it was yes. Same with lawyers who pledge for the truth. It was yes. Priests who said to follow the Lord. It was yes. Married people who said, I do. In marriage, it is yes. At kung titingnan natin, these are the finest moments of our yes to God. Now, is that yes up to now truly yes? Is our yes the same as it was when we were saying it? Or we already manipulated it and go our own way? Magnilay tayo. Nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-uugali ang wagas sa pagtalikod sa kasalanan. Isama natin sa ating mga panalangin ang ating pagnanais na isabuhay ang ating pananampalataya. Ating itugon sa bawat panalangin, Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, nawa ay maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Bilang isang komunidad, nawa ay itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakitang tao at pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, tayo nawa ay maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo, nawa ay makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay, nawa ay tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Patuloy nating ipanalangin sa Diyos na makaahon na tayo sa salot at gulo na hatid ng COVID-19. Pagdasal natin ang ating simbahan, si Santo Papa Francisco at ang lahat ng world leaders at ang lahat ng pinatutungkulan natin sa pagdiriwang ng misang ito. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming
tuparin ang aming pangako ng buong puso. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eukaristiya. Blessed are you, Lord God of all creation, is bread of fruit of the earth, the work of human hands, it will become for us a bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation, is wine of fruit of the divine work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Lord, be pleased with the sacrifice offered at your altar. Lord, wash away my iniquities and cleanse me. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ng Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mga simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal ni San Antonio ng Padua na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo ngayon, sama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan sa inyong lahat.
si Kristo. Narito siya at nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat at atin pong dasalin ang Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, panalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Antonio ng Padua sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao.
Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii heaven, a te suspiramus, gementes et flentes, ilam lacrimarum vale. Ea error, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculus, ad nos converte. En Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium, ostende. O clemens. O pia, o dulcis, Maria. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sa pamamagitan ng pagtulong ng Espiritu Santo, inihanda mo ang katawan at kaluluwa ng maluwalhating biren, Inang si Maria, na maging lugar na sinapupunan ng iyong anak. Ipagkaloob mo na magalak kami sa kanyang pag-alaala, upang sa matimyas niyang pamamagitan, kami ay maiadya sa kasalukuyang kasamaan at sa walang hanggang kamatayan. Sa pamamagitan din ni Kristo ang aming Panginoon. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa atin. Purihin natin ang Diyos, palakpakan natin ang mahal na Ina. Nuestra Señora del Carmen, mahal na ina namin, patron ng makasaysayang simbahan ng Paraswain. Pagpalain mo po ang parokya, gabayan ang aming pamilya, tulungan mo kaming lubos na magmahal sa kapwa at mga kaaway. Kami ay patnubayan sa aming paglalakbay. Dalhin mo kami sa iyong anak na si Jesus, kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo, mga anghel at mga banal.